Yan, good morning po sa bawat isa. Hallelujah. Ayan, Bishop. Yan po, at ready na po ba tayo? Yan, settle down muna tayo and find your comfortable place. And I know na lahat po ng ating mapapakinggan ngayon ay tunay nga na pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Oh, hindi pa nga handa. Yeah. Alam niyo po, bago abang ready tayo sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon, gusto lamang po namin magpasalamat bilang isang pamilya. Sa taong ito ay patuloy na pinagkalooban tayo ng Panginoon upang mapaglingkod sa anumang kakayahan na meron tayo. Yan. Hello. So, salamat po sa Panginoon sapagkat sa taong ito ay napakaganda po ng inihanda ng Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka ba? At alam ko, lahat po tayo ay handang-handa na dahil lahat po tayo, every time we wake up, meron pong nakahandang pagpapala sa atin ng Panginoon. At ang pagpapalang ito ay magkakaroon ng impact sa ating buhay. Araw-araw. Amen? Sige po, at bago po tayo magsimula, tayo po pumikit at panalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, Yahweh, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapala ng buhay at kalakasan. Sa araw na ito, Panginoon, tunay nga ang iyong kabutihan, Panginoon, ay amin pong makikita, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mangunguna. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat alam namin ang iyong pagtuturo, ang iyong pong paggabay, Panginoon, ay amin pong mararanasan sa araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, sa amin pong pakikinig, ang amin pong mga tenga, Panginoon, ay nakatuon ayon sa iyong mga salita at katotohanan. At ang iyong pong lingkod bilang tagapagsalita ay magsalita, Panginoon, ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. To you all the honor and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sa umaga pong ito, ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa mga desisyon sa buhay na ito. No, araw-araw po meron tayong mga desisyon na ginagawa. Tama po ba? Desisyon natin. Pag ginising na tayo ng Panginoon, desisyon niya yon sa atin. Pero pag gising po natin, lahat po ng gagawin natin ay desisyon na gagawin natin. Amen? At tulad ngayong umaga, desisyon yung paggising nyo. Pupunta kayo sa church, makikipag-fellowship at makikinig ng salita ng Panginoon. Amen? At mayroong mga desisyon naman sa buhay na maliliit na bagay, pero malaki din yung impact sa atin sa araw-araw. Tama po ba? Mayroong mga bagong mag-asawa, nag-desisyon sila na hindi mo na mag-anak, no? Pinagkasunduan nila yon. So, desisyon nila yon. At yung desisyon na yun, ang masarap sa desisyon na to, tayo ang binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon para yung buhay natin ay magpatuloy ayon sa ating kagustuhan. Tama po ba? Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay desisyon kung saan makakaapekto ito sa kasalukuyan, sa hinaharap, at maging sa eternity. At ito po yung mga greatest decision in life. Alam niyo po, napakalaking bagay po nung narinig ko po ito sa aking pong pastor noon. At nag-improve dahil marami nang nailagay na katotohanan at experience si Pastor Niggs. Amen? Handa na po ba kayo? Yan. So, yung decision na ito, may epekto po ito sa kasalukuyan, sa mga susunod na panahon at sa eternity. At ito po ay 3 M. Sabi mo sa katabi mo, 3 M's. Alam ko nasa isip niyo, pizza. Yan. Ayaw. Paano lang bro? Yan. 3 M. Una is
Ayan. Master. Sige, next mo bro. Nabanggit ko na siya. Master, who controls your life? Mission, what is your purpose? And yung mate, who will walk with you in life? Napakahalaga po niyan, tatlong yan. Siguro, sabi nung iba, bata pa naman ako, pwede pa magkamali. Kasi pwede namang ulitin. No? Tapos, yung pagkakamali ko na yun, itatama ko na lang. So, maraming mga desisyon sa buhay kasi, di ba, may tinatawag tayong ripple effect. Pag nagkamali ka, may mga epekto yan sa ibang mga bagay. Di ba? Halimbawa, pagka ikaw ay nagmomotor, tapos na pagdesisyonan mo magbabilis, lampas doon sa sa itinakdang bilis ng kalsada, tapos na bigla may tumawid na aso, ano epekto nun? No, maaari kang maaksidente. No, maaaring sagasa ka ng bata, lalo na pag nandito, na minsan kumakain kami ni Gids sa food hub, grabe yung motor, kala mo nasa highway, ang bilis. So yung desisyon na yun, pwedeng magkaroon ng epekto, hindi lang sa ibang tao. At pwedeng pagkakamaling yun, magkaroon pa ng mga susunod na pagkakamali. Tama po ba? Pero sana dito sa tatlong ito, huwag tayong magkakamali. Kasi ito ay may epekto sa kasalukuyan, sa hinaharap at sa eternity. Una, punta muna tayo dun sa master. Who do you serve? Yung binasa po natin kanina sa Matthew 6:24, sabi dyan, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sabi mo sa katabi mo, sino ang pipiliin mo? Siyempre, sabihin natin agad, siyempre si God. No? Parang matik na yan sa atin eh. Pero, our actions speaks louder than our words. No? Paano ba nangyayari yun na yung Diyos ay sinasabi natin siya ang kumukontrol sa ating buhay, pero kabaligtaran dun sa ating actions. So, ang maganda po dito mga kapatid, dapat tayo bilang mga mananampalataya na, or kung hindi ka pa mananampalataya, piliin mo na yung master, ang Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, pag master mo ang Diyos o God o Lord mo siya, lahat ng bagay na pangangailangan mo, no, siya ang magbibigay sa'yo. Pag binasa natin yung Matthew 6, makikita niyo po dyan, yung ilang mga bagay na sinabi ng Panginoon tungkol sa pagbibigay. Di ba sabi doon, pag magbibigay ka o gagawa ka ng mabuti, dapat hindi alam nung kaliwang yung ginawa ng kanan, hindi alam nung kaliwa. O hindi alam nung kanan o hindi alam nung kaliwa yung ginawa mo. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nagbibigay o gumagawa ng mabuti, dapat hindi mo pinag-iingay. Bakit? Kasi pag ikaw ay ang master mo, ang Diyos, alam mo kung ano ang kaluwalhatian belong sa Kanya, hindi sa iyo. Money, if you serve money, if your master is money, no, ang nangyayari, alam niyo po nagiging bida si ako. Sabi mga yan, si ako. Diba? Kaya sinabi ng Panginoon dyan, nagbigay siya ng mga example eh. Alam niyo po, sa pera, marami pong aral na ibinigay ang ating Panginoong Jesucristo. Naalala ko po, meron pong isang babae na nagbibigay doon sa kanyang konting-konting na lang na pera. Tapos meron namang isang pariseo, pag nagbibigay ng kanyang ikapo, nakataas ang noo, ibinababa isa-isa yung kanyang ibinibigay. At nakatingin sa paligid. Samantalang yung babae na ang kanyang ibinibigay ay kusing lamang, no? Na takot na hihiya siyang ibigay kasi konti lang. Sabi ng Panginoon, sino ang higit na nagbigay?
Yung bang pariseyo nagbigay ng ikapo, tapat siya sa ikapo niya, tapos pag nagbibigay siya, parang, hello, nagbibigay ako kayo, nagbibigay, ganun, di ba? Pero yung babae, hindi ganun. Ang sabi ng Panginoon, higit na nagbigay yung babae, na ang binigay niya yung buong buhay niya. Pinagkatiwala niya yung sarili niya sa Diyos, kahit ito na lang yung kanya, ito yung binigay niya. Amen? So when we serve God, when we know the Master is our God, yung yabang nawawala. Amen? Alam niyo po, it really speaks to married people. Pagka mag-asawa, mas malaki yung sweldo ng isa, halimbawa babae o lalaki, sino man sa kanila, sino ang mas malakas ang boses? Ha? Anong babae? Sabi ng mga lalaki, babae daw. Hindi tungkol sa income. Di ba, even in the churches, pagka sino yung mas madami yung binibigay, siya yung may decision factor sa ginagawa. Tama ba? No, literal yun eh. Pero alam niyo po, when we know that our Master is God, mawawala po yung yabang natin. Kasi sa Matthew 6, makikita niyo po doon, sabi po doon, no, tungkol sa sa pangailangan natin, Diyos ang magbibigay ng lahat para sa atin. Ang gusto ng Panginoon, yung pera o yung money is just a tool. Yun. Nagalaw ko na. Yan. Money is a tool, not a master. God gives peace, freedom, and life. Money brings worry, stress, and bondage when it becomes your master. Hindi masama ang pera. Ang masama, nagmamahal ka na sa pera. Amen? Masama, pera na ang nagkokontrol sa'yo. Dapat ang nagkokontrol sa'yo ang Diyos. Para yung pera, tool lang ang tingin mo sa Kanya. Money is a good servant. Sabi ni Solomon, ang pera ang sagot sa lahat ng mga pangangailangan. Tama po ba? Ngayon, nakikita ko sa ating mga mukha, maraming pangangailangan na binili ng pera. No? Di ba? Kanina lang, yung nag-ahit ako, bumili ng pang-ahit. Oh. Tama mo ba? Ngayon, nagre-reflect yung liwanag. Yung mga babae, kailangan may pang ilay. Pera din yun. Yung mga anak ko nga po, pagka po naglalaba ako, nagugulat ako, Shopee, TikTok, ano pa yung isa? Lazada. Di ba? Money is the answer for everything we need. No? Hindi po masama yan. Ang nagiging masama dyan, pag ito ay minamahal na natin, at yung pagmamahal na ito ay nagkakaroon na ng control sa iyo. At ang sabi po sa Matthew 16, sabi nga, do not worry about tomorrow. Tapos sinabi din doon, huwag kang mag-alala sa mga bagay na kakainin mo, daranting mo. No? Hayaan mo yung kinabukasan mag-alala sa kanya. Sino po dito warrior? Taas ang kamay. Oh, walang umamin. Halos lahat po tayo. Di ba? Sa mga mag-asawang babae at lalaki, sino yung mas warrior? Sino? Babae. Kasi ang lalaki, simple lang kami. Basta mabuhay tayo ngayong araw na to, masaya na kami. Pero yung babae, isang linggo yung iniisip niyan. Tama ba? O sige, hindi na lahat. So, di naman lahat face-to-face basis. Pero alam mo, ganun, di ba? Pagka ang pag-aalala ay nauuna sa atin, nakokontrol tayo nito, ibig sabihin, yung pagtitiwala natin sa Diyos ay nagkakaroon ng pag-shift. Sino na ba pinagkakatiwalaan mo? Diyos ba o yung pera?
Kasi minsan madali lang natin sabihin, hindi, ang master ko talaga si Lord. Pag sinabi natin yan, dapat lahat ng desisyon natin, ang nagko-control o ang nakaka-effect o nagkakaroon ng malaking influensya, ang Diyos. Tama po ba? Hindi yung ano yung meron sa atin. Tama naman magplano. Tama naman mag-isip para sa kinabukasan. Pero dapat naka-angkla ito sa Diyos. Tama po ba? Alam niyo po tayo mga mananampalataya, pinagpala po tayo ng gusto. Bakit? Kasi lahat ng pagpapala ay i-deposito na sa atin. Tama po ba? No? Hindi lamang po spiritual, hindi lamang po physical, maging material. No? Kaya lang minsan, nauuna yung material, laging doon tayo nakatingin. At ang pamantayan ng pagpapala ay material. Tama po ba? Kailangan may balance doon eh. Ang pamantayan ng pagpapala, pag ikaw ay nakay Kristo, lahat ay ipinrovide para sa iyo. Tama po ba? Sabihin mo sa katabi mo, na-provide na. All you have to do is to believe and do not doubt. Huwag mag-alinlangan. Naalala ko yung isang kausap ko, sabi niya, Pastor, meron ako nakadebate. Anong debate nyo? Sabi niya, yung mga Kristiyano daw, hindi daw pinagpala material. Pagka daw pinagpalang material, ito daw ay hindi na sa Diyos. Ha? Saan mo nakita yun? Sabi ko, si Lord nga namatay para sa atin, para yumaman tayo. Tapos binasa ko yung 2 Corinthians 9:7 tsaka 9:8 tsaka 8:9 ng Korinto. Pinapakita doon na ang Diyos seryoso sa kanyang ginawa para sa atin, hindi lamang spiritual. Siya na mayaman, no? Nabuhay ng mahirap para tayong mahirap, mabuhay ng mayaman. So, dahil sa kahirapan naman ngayon, tawag ko sa amin, sa family namin, hindi ko tinatawag na salat o kaya mahirap. Tinatawag ko panahon ng pagtitiis. Para mas maganda yung wordings, di ba? May panahon ba ng pagtitiis? Meron. Panahon ng pagtitipid. Pero hindi yan magtatagal. Sandali lang yan. Amen po ba? When we believe in ourselves, na ang Diyos ang ating master, pupunta tayo dun sa Matthew 6:33 di ba? Sabi dun, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Tama po ba? Who controls your decisions? Do you trust God more than money? Hallelujah. Kung lahat tayo iinin dyan, napakasarap na ito ay ating pong alalahanin palagi. Choose God as your master, not money or the world. Yan yung main point eh. Ito madali lang to para sa atin dahil nandito na tayo eh. Pero alam niyo po ba, ang laban po sa mga Kristiyano, hindi na yung good versus evil. Alam na natin yun eh, no? Yung good versus evil. Ang laban is deception. So, balik lang tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo po ang gusto ng Panginoon? Loyalty. Sabi niya, loyalty. Sa panahon po ng lumang tipan, ang ano po ay kingdom. Di ba? Pagka ikaw ay servant, full time ka sa king. No? Yung galaw mo, hindi mo gagawin ng isang bagay pag hindi ginawa ng king o ng master mo. So, loyal. Wala siyang ibang gagawin na hindi sinabi ng master. No? God wants us to be loyal sa Kanya. Kasi loyal si Lord sa atin. Tama po ba?
No, ang gusto ng Panginoon, yung ating nakikita sa Kanya, siya ang lahat sa atin. Sabihin nyo ngayon sa katabi mo, si Lord ang lahat sa atin. Naalala ko may kanta yan, di ba? Ang Panginoon ang lahat sa atin. At ang masarap po dito, pag tama po ang ating pong desisyon sa buhay tungkol sa unang M na yan, makikita natin yung purpose. So ito yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Mission. What is your purpose? Matthew 28 verse 19 to 20, alam po natin yan. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. Ang ating pong Panginoon, gusto niya tayo ay kumilos ayon sa kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos, alam niyo po kung ano? Ang lahat po ay maligtas. Sabi ko nga, ito, another preaching tong what is the will of God. The will of God is for you to become saved. No, lahat po tayo. No? Ang sabi ng Diyos, lahat gusto kong maligtas. Bagamat alam niya, merong mga magre-reject sa Kanya, unang-una ang Israel, alam niya merong hindi maniniwala sa Kanyang mga itil, pero ang gusto ng Diyos, lahat maligtas. Lahat ng effort ng Panginoon, ibinigay niya doon sa krus. Dahil alam niya, walang ibang paraan kundi ang paraan niya. Amen? At tayo bilang mga nauna ng mananampalataya, huwag tayong mawawala sa purpose natin. Di ba? Iba yung assignment sa purpose. Yung assignment kung ikaw ay doktor, ikaw ay teacher, ikaw ay engineer, ikaw ay kung ano-anong profesyon, no? Para sa iyo yun. Pero as a general purpose sa ating mga Kristiyano, ang mission natin is to share the gospel. No? Kung meron man tayong New Year's resolution, mga kapatid, ito yung ating sumikapan sa taong ito. Matutunan natin ano ba yung gospel. And we are excited, nag-uusap kami ni Pastor Diggs how to equip every one of us na i-align natin lahat ng bagay para pagka tumayo tayo at dumating na yung pagkakataong ibibigay ng Diyos para sa iyo, sa opisina, sa eskwelahan, sa pagmamarites, kapitbahay, no? No, yung kwentuhan, no, ikikwento mo na yung gospel. At ang masarap dito, mga kapatid, equip na tayo. No, ito mga kinakausap ng ating Panginoong Jesucristo dito, mga disciples niya, equip na yan. Kaya, ano niya na, sinesend niya na. No, nakasama nila ang pinakamagaling na guro ng 3 taon. Ang ating Panginoong Jesucristo. No? Some Christians prioritize missions outside their family. Ano to eh, yan. Make disciples, start with family. Prioritize your family. Amen po ba? Sabi ni Pablo, nung minsan siya'y nasa kulungan at nagkaroon ng himala doon na nangyari. Sabi nung sundalo, anong gagawin ko para maligtas? Sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. There is a process. Di ba? Hindi ikaw at iyong pamilya ay ligtas na. Hindi ganun eh. Maliligtas. Kasi nakakilala na siya na tatay o nanay, dapat i-share niya sa kanyang family. Make your family a priority to share the gospel. Tama po ba? Nakakatuwa po dito sa ating
church, pamilya ang bawat nagsisimba. Pamilya, di ba? At nakakatuwa po, kasi po dati yung focus po ni Pastor Nick sa ni Ate Carla, mga youth. Kaya kami, sa youth ministry kami talaga ginamit ng Panginoon. Maganda naman yan kasi syempre iba't iba namang calling. Pero nakita ko na maliit ang porsyento na ang mga kabataan nadadala yung mga magulang nila. Unless, pagka nasa bahay, naghuhugas din sila ng pinggan katulad sa church. Diba? Masipag din sila pag nasa bahay. Hindi tinatawag ng magulang. Wait lang po. Pagka nasa church, ang sipag. Diba? Nakita namin, napakaliit ng porsyento. Active sa church, pagdating sa bahay, inactive. May sariling mundo. O kaya pagdating sa bahay, galit. Pagod ako, galing ako ng church. Huwag mo akong utusan, mama. Yeah. Eh, nakita ko po, pag nakuha ng magulang, ang gospel, mas malaki ang porsyentong kasama ang buong pamilya. Sabi sa survey, 97%.